But all who call his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. Oh, the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Yan, magandang gabi at welcome back po sa ating live podcast ang The Narrow Gate Ministry dito sa Facebook. Pastor Ramil, muli magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Sir Derek. Nagbabalik po tayo, Pastor, at sa pag-atom po ito, mayroon po tayong bagong topic. Actually, hindi na bagong, Pastor eh. Kaya nga yung title po natin ay Revisiting. At ang re-revisit po natin, Pastor, ay yun pong about sa teaching ng Hyper Grace Doctrine. At kilalang-kilala po yung nag-espouse nitong teaching na ito, Pastor. So, ano ba talaga po ang Hyper Grace? At balikan po natin. Marami na ang naniniwala dito, no? And actually, personally, meron akong mismong kakilala na dati kong hinahangaan eh. Wow. Ibig sabihin ay spiritually, akala ko sila ay talagang naniniwala sa mga tamang paniniwala. At actually, sila yung pinanggalingan nung aming grupo, no? Ng pananampalataya. At doon ako nakakilala sa pamamagitan ng kanilang ministry. Somehow ay Nagamit din pala po ito. kaya nga lang ang kanilang dating grupo ay semi-Pentecostal, semi-Baptist. So Bapticostal. So actually Baptist daw yung father in faith, no, kasi may ganoon pa nga silang katuruan nitong pastora. Ang tawag ay pastora Baptist. Tapos ang asawa niya ay ABCOP Evangelical. At sila ay nagtayo ng church, nag-church planting sila doon sa isang lugar kung saan naman ako napadpad. Ako noon ay bata pa lang, teenager pa rin noong panahon yun. At doon ako unang nakarinig ng gospel. So kaya mataas yung aking pagtingin sa kanila dahil sila yung ginamit ng Diyos para ako ay makasampalataya. At mayroon silang dinidisciple na isang balo na babae na yun naman ay tita ko. No? Mga pinsan na nag-share sa akin ng gospel. And through their ministry ay nakarinig ako at salamat na lang sa Panginoon at ako ay elect, no? Dahil ako ay na-regenerate after probably 4 to 6 months na ako ay nakikinig.
So pinipilit ako ng tita ko na dumalo kahit di pa ako Kristiyano at minamanipulate ako nila na ako ay magpastor dahil wala daw magpapastor sa lugar na yon. Pero ayoko. Ayoko talaga. Ayoko magpastor, ayoko maglingkod dahil hindi ko nga kilala ang Panginoon nung una eh. Kasi ako ay pinatanggap ng maraming beses, no? Kada Bible study, patatanggapin ako. Wow. So Talagang- siguro mga 4 to 6 din naman na beses akong tumanggap. Na Okay. litong-lito ako kung totoo ba ako talagang Kristiyano kasi ako naman ay nanalangin, pinasunod, pero hindi ko alam kung ako ay Kristiyano. Pero yung emosyon andoon. Andoon yung emosyon, andoon yung siyempre naiiyak ka kasi nakakaiyak ang mga testimony. Ngayon, ang naging malaking problema, nakinig sila kay Emmy Domingo when they were in Bulacan, Santa Maria, Bulacan. They came across a certain pastor in the name of Emmy Domingo na later on ay pinag-aralan ko ang doktrina at natuklasan ko na siya ay tagasunod ni Joseph Prince ng New Creation Church sa Singapore. And then I started to dig deeper into the doctrinal statement of Joseph Prince. Napanood ko yung mga videos na siya ay in-interview kasama si Joel Austin at iba pang mga neo-charismatic, no? Pentecostal churches. At sa aking pag-aaral kay Emmy Domingo ay natuklasan ko na parehong-pareho sila ng katuruan ni Joseph Prince. At nung ako ay mag-podcast, actually I encourage them na sinasabihan ko sila na bakit kayo dyan? Sana medyo may tama na kayo. Ngayon malaki na ang tama nyo. Diba? Kasi konti lang dati ang tama Ngayon lumaki. At sila ay napunta sa talagang malaking pagkakamali. Ngayon yung anak naman nila na isa ay naniwala sa akin. Kaya lang during that time hindi niya mapahindian yung kanyang nanay dahil siya ang pinapag-Bible study noong kanyang nanay doon sa Santa Maria. Nagpa-participate siya dahil nakatira sa kanila yung kanyang tatay at nanay. Yung tatay niya noon ay medyo masasakiti na. No? Yung nanay niya noon ay malakas-lakas pa pero ngayon ay masasakiti na rin. At ako ay naaawa sa kanila dahil nalugmok sila sa kasinungalingan nitong hyper grace teaching. And hopefully ay makabalik sila dahil naniniwala ako na tama naman sila sa umpisa Pero ang problema nga ay kung mamatay ka na nasa kamalian ka, ay yun ang nagpapatunay na maaring hindi ka kasali sa hinirang. Kasi pwedeng ang isang tao kahit mali, gamitin siya ng Diyos para sa conversion ng iba. Pero hindi nangangahulugan na dahil sila ang ginamit ng Diyos para ka ma-convert into Christianity, ay ligtas din sila. Time will tell and it will be revealed in the future kung hindi sila bumalik sa katotohanan at talagang sila ay umasa dito sa kasinungalingang ito ng hyper grace doctrines ni Joseph Prince at ni Emmy Domingo sa Pilipinas. Kasi si Emmy Domingo ang Joseph Prince ng Pilipinas. At napakarami ng mga denominations at mga maliliit na grupo, particular sa Pentecostal community, ang nadala ni Emmy Domingo. At marami din siyang kumbaga taga-sunod, no? May sarili siyang school, yung kanyang school sa Valenzuela, yung Emmy School of Ministry, no? Emmanuel kasi siya. Emmanuel, no? Emmanuel Emmy Institute. Emmy Institute. At ang problema ko rin lang sa kanya ay yung nag-share sa akin ng gospel na ngayon ay naniniwala sa kanya, ay pinapasok niya ng masteral pero hindi graduated ng bachelor. And so doon pa lang ay nagkaroon na ako ng malaking question doon sa legitimacy ng school niya. And then I interviewed yung president ng ARCAT ng CHED. Kasama naman natin sa ministry at sa church yung president ng yung chairperson ng ARCAT. Yun yung final approval ng lahat ng seminary sa Pilipinas, siya yung final signatory. Sabi ko sa kanya, Pas,
Ito bang Emmanuel Institute of Theology, Theological Institute, yung EMI, School of Theology, ay yan ba ay nag-apply sa CHED? Sabi niya wala. Hindi yan nag-a-apply sa CHED. So sabi ko, it is illegal na mag-offer ka ng masters. Kahit hindi ka pa CHED recognized na school. So it is not advisable na magpanggap ka na pwede kang mag-offer ng master's degree sa mga hindi naman nag-graduate ng bachelor. So sana kung may Bachelor of Theology, papasa sa Master of Divinity or Master of Theology o Master of Ministry. So ang problem is, alam ko yung kasaysayan nung pastora na hindi naman talaga siya nakapagtapos ng bachelor's degree. Bakit pinayagan na mag-offer o i-offer sa kanya yung masteral degree? Actually, parang nag-doctoral studies pa siya doon din sa EMI, yung School of Ministry nila. At I'm so disappointed doon sa nangyari. Kaya nga nagpipilit ako na sila ay muling maakay sa katotohanan. Sabi ko nga, manood kayo ng TNG. Pero sa kanila, ang TNG ay parang masangsang na amoy. Kasi alam nila na muli na namang babasagin yung kanilang doktrina. Napakarami na kasi nilang nadaanan. Nagdaan sa Baptist, nagdaan sa Pentecostal, nagdaan sa Evangelical. Pagkatapos bumalik sa Pentecostal, tapos nag-hyper grace. Tapos hindi pa rin tumama. Hindi pa rin tumama. Kumbaga, muntik nang tumama, tapos ay tumaya uli. Hindi pa rin tumama. At nakakalungkot dahil kaluluwa Opo, kaluluwa ang nakataya. At yung isang anak nga nila ay actually hindi naman nakitaan ng pagiging tunay na Kristiyano, yung lalaki. Ang tatay ay pastor pero ang anak sabongero. Yun. So habang nagpipreach yung pastor, yung anak niya may Kristo din sa sabungan naman. So, well, maaari na ang dahilan yung shallow theology. Kasi ang problema sa shallow theological standpoint, hindi niya kayang i-practice dahil hindi consistent yung kanyang pinaniniwalaan. Kasi pag sinabi natin shallow, hindi siya mapagtagpo sa kasulatan. May mga practices na salungat sa nakasulat at may practices na salungat sa nakasulat. Gaya halimbawa, prosperity gospel na meron din ang hyper grace. Okay. So, basta't may enough faith ka, gagaling ka. So, basta ma-realize mo na ikaw ay tinubos din ni Kristo, hindi lang sa kasalanan, kundi pati sa karamdaman at kahirapan, ay pwede kang gumaling at yumaman. At yan na nasa video po natin. Pero wala namang gumagaling at yumayaman sa karamihan ng mga miyembro ni Amy Domingo. Siya lang ang yumayaman. Kasi sa kanya nagbibigay At yun ang malaking kasinungalingan na itinuturo ng hyper grace doctrine. Ngayon, tingnan natin si Derek Prince. Si Derek Prince, preacher Joseph. Si Derek ang pangalan. Akala ko si Derek Prince. At tingnan natin si Joseph Prince, yung kanyang katuruan ng hyper grace. Kasi siya ang pinanggalingan ng lahat ng hyper grace teaching sa makabagong panahon ngayon na kinopya-kopya, ginaya-gaya ng mga pastor sa iba-ibang bansa at dito sa Pilipinas, si Amy Domingo. At maraming na-influence. So, tingnan natin kung ano ang, sa kanya mismong sariling bibig natin, dapat marinig kung ano ang katuruan ni Joseph Prince. Society, I hope you had a good week. Shout out to F15 who suggested the subject for this week's video. Joseph Prince is a famous religious teacher and author. Prince has been a leading voice in televangelism and instructional literature for more than 2 decades now. But there are a couple of disturbing aspects to the global leader's theology which I'll be taking a look at coming up. Alright, let's delve in. Joseph Prince is a founding member of New Creation Church. Initially, Mr. Prince served as an elder and associate teacher, but after his appointment to senior teacher in 1990, the organization experienced phenomenal growth and went from 150 attendees to over 30,000. Additionally, his broadcast has reached millions across the globe.
The two primary problems with Joseph Prince's theology are his hyper-grace teachings and his prosperity gospel leanings. Joseph Prince is also the best-selling author of several books. One of these, titled Destined to Reign, is riddled with errors. For instance, on page 106, to get around 1 John 1, which speaks of confessing sins, he claims this chapter is written to Gnostics only, but the rest of 1 John is written to Christians. He asserts that Romans 10:17, which discusses faith coming from hearing, only applies to the New Testament. But Paul clearly believes that the Old Testament can make us wise unto salvation, as he expresses in 2 Timothy 3:15. Prince produces a completely new and fanciful idea about Revelation 3. He states that the command of the Laodiceans to be neither hot nor cold, but not lukewarm in that chapter, refers to not mixing old and new covenants. Obviously, this is an indefensible interpretation of Revelation chapter 3. On page 121, he shockingly tells us that ministers should not even preach the Ten Commandments, because doing so will lead believers to sickness and depression. But the New Testament writers all recognize that obeying the Decalogue out of love and gratitude to the Savior displays clear evidence of saving faith. There are many, many other errors in this book which I could go over. If you listen to any of Prince's messages or read any of his books, he clearly has an unhealthy antagonism towards the Old Testament and an imbalanced and selective interpretation of the New. Prince does not understand the Old Testament, and he fails to see the nuances of understanding the law in the Bible. Joseph Prince is also loath to exhort his audience to repent. In fact, he even avoids using the term repentance. To do this, but you're getting the same kind of response, aren't you? People need and want. You know, the word repentance, like Joel said, is from the Greek word metanoia, which literally means change your mind. And every time, like Joel or me, preaching the word, without using the word repentance sometimes, but people's minds are being changed all the time. From thinking this way negatively to thinking positively. Well, Joseph Prince says that Ganda ng- the Greek word for repentance is Yun palang repentance, Pastor, para kay Joseph Prince. Yan. Ang repentance ay changing your mind from being negative to positive-minded. O, kaya nga, yung metanoia ay iniiba nila ang meaning. No? Ang dapat lang baguhin ay yung negative. At sa aspeto ng kasalanan, wag mo na lang isiping makasalanan ka pa rin. So pag nagkasala ka, that's a negative thought. You just forget that you have sinned, and that you just thank God that you are no longer a sinner because you have been forgiven. Mali nila, no, yung dalawa na doktrina na parang iisa. Akala nila yung justification is the same with sanctification. So pagka ikaw ay justified na, ikaw ay sanctified na magpakailanman. Hindi mo na kailangang mag-repent. So by the way, no, tingnan pa natin yung isa pa niyang mismong, siya mismo yung nagpipreach. Yung isang video na siya mismo ang nagsasabi. Kasi yun ay, meron lang nagsasabi, no, na third person. Pero tingnan natin yung ikalawang video kung saan siya mismo yung ating maririnig na sinabi niya na hindi kailangan ng pagsisisi. Yeah. At hindi kailangan mag-convict, hindi nagko-convict ang banal na espiritu. Grabe, no? Pare. Yun siya na mismo. Okay. Pare. Wala siguro, no? Okay, tingnan na lang natin kung paano yan i-explain. Kasi maiksi lang naman. Sa book po niya yung galing, Pastor. Yung book. Destined to Reign, on page 134, he says that the Holy Spirit will never come to convict the believer of their sins. In fact, he goes so far as to say that the Holy Spirit will never come and point out the believer's sin to him. Let me prove that to you. I'm going to read from the Kindle version. This is page 134, right after he talks about Satan being the accuser of the brethren, and he says this. Now pay attention to this because it will liberate you. The bottom line is that the Holy Spirit never convicts you of your sin. He never comes to point out your faults. I challenge you to find a scripture in the Bible that tells you that the Holy Spirit has come to convict you of your sins. You won't find any. Did you know that in Joseph Prince's book,
So yan, no? Malinaw po, Pastor, sa box niya Parang siya na rin ang Oo. nagsalita kasi binasa naman no? Sa box niya. Pero next nabasa ko time, rin. ating hanapin yung kanya mismong teaching. Napakarami naman yan para hindi third person. No? Oo nga po. Kailangan natin, siya mismo ang ating i-comment. Ngayon, tingnan natin kung talagang totoo ba na walang text na ang Holy Spirit ay nagko-convict sa tao. Makikita natin yan sa unang-una sa John chapter 14. Okay. John chapter 14. John 16 para mismong yun na lang. John chapter 16 verse 8. Sign po natin, Pastor. Hmm. Ganito ang sinasabi dito. John chapter 16 verse 8. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga taga-sanlibutan na mali ang pagkakilala nila tungkol sa kasalanan, tungkol sa pagiging matuwid at tungkol sa paghatol ng Diyos. So, may Yan. conviction po dyan. Oo, pero ang katwiran nila dyan ay sa mga taga-sanlibutan lang daw yan. So, ang Holy Spirit daw ay nagko-convict sa mga hindi lang hindi lang mananampalataya. Doon lang sa kanila. Pero tingnan natin yung Roma chapter 7 verse 7. Kung ito ay para din sa hindi mananampalataya. Romans chapter 7 verse 7. Yan sabi. Sabi po dyan, ang ibig bang sabihin nito'y ang kautusan ay masama? Hindi. Kaya lamang, kundi dahil sa kautusan ay hindi ko na sana nalaman kung ano ang kasalanan. Hindi ko sana nalaman kung ano ang pag-iimbot kung hindi sinabi ng kautusan. Huwag mong pagnanasaang maangkin ang pag-aari ng iba. Okay. Ito ang ano dyan, no? Sino ba ang nag-e-expose sa kautusan? Sino ba ang nagpapaliwanag sa mananampalataya tungkol sa kautusan? Di ba ang banal na espiritu? Kasi kung ang banal na espiritu ay hindi nagpapahayag sa mga Kristiyano kung anong kasalanan, hindi natin malalaman kung anong kasalanan. Yes. At hindi na talaga tayo magre-repent. Iyon yata ang ginagawa ng banal na espiritu sa kanila, no? Hindi talaga pinapaliwanag sa kanila yung kautusan. Kaya nga, hindi nila alam kung anong kautusan. Kaya pag sila nagkasala uli, wala nang conviction. Wala nang pagbabago. Wala nang pagsisisi. Pero kung titingnan natin, ang ministry ng Holy Spirit is to convict even the believers, to show the believers the meaning of the law, Opo. of the scripture, so that they can recognize what sin is Yes. and they can repent from their sins. At ito ang ating titingnan sa 1 John chapter 1 verse 9. Ito yung Waterloo nila Pero ginagamit nila. 1 John chapter 1 verse 9. Ito na yung sinasabi nila na ito daw naman ay hindi sa mananampalataya, kundi sa mga Gnostic daw. Yun, dinadagdagan nila yung text. Kasi yan ang pet verse nila kasi yan lang nga naman ang napakaliwanag na kailangang magpahayag ng kasalanan. So at dahil iyan sa pag-uusig ng banal na espiritu sa isang mananampalataya. Yes po. Okay, pakibasa natin. 1 John chapter 1 verse 9. Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Sapagkat siya'y tapat at matuwid. At sa verse 10, kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. So yun, ang katwiran nila dyan ay hindi daw naman iyan para sa mananampalataya. Pero kung babalikan natin yung pagbati ni Apostol Juan sa verse 1 and hanggang verse 3, sinusulatan niya dyan hindi yung Gnostics, kundi yung mga kapwa nila mananampalataya. Okay, pakibasa ang chapter 1 verse 1 ng 1 John. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na simula pa siya na ang salitang nagbibigay buhay. Okay. Pansinin natin yung salitang sumusulat kami. Sino sila? Ang mga apostol, no? Kasi si Juan,
ay kanyang nire-represent ang mga kapwa niya apostol. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya. Yung inyo, alangan namang mga Gnostics. Ba't naman niya kakausapin yung mga hindi mananampalataya? Tama. So kaya napakahirap na isingit yung Gnostic dyan na ang mga sinusulatan daw ay mga unbelieving Gnostics nung panahon daw ni John. Wala dyan. Ang nakasulat lang dyan sa inyo. So ngayon, kung sila'y apostol, sino ang sinusulatan? Yung mga nasyera nila ng gospel. Alangan namang sulatan nila, hindi pa nga nasyaran. Okay, at tungkol sa kanya na simula pa siya na, tungkol kay Kristo. At ang sabi, nakirinig namin, nakita, napagmasdan, at nahawakan. No? Literal yun. Opo. Nahayag ang buhay na ito. Nakita namin siya at pinatutuhanan namin at ipinangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na nasa Ama at nahayag. Yan, and then verse 3. Pinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa kanyang Okay, anak. diretso. Isinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Sinali na niya ang kanyang sarili. So, ibig sabihin, kaya atin, kasi yung mga sinusulatan niya at saka sila, pare-pareho silang nakaranas. Hindi po Gnostic. Hindi Gnostic yon. Hindi pwedeng sabihin ni Pablo na kasama niya yung mga Gnostics na hindi mananampalataya sa pagkakaroon ng kagalakan. Paano magkakaroon ng kagalakan yung Gnostic? Sa Panginoon. Wala nga sila sa Panginoon. So dito pa lang sa grammar rule ng 1 John, doon sa recipients at saka doon sa mga sender ng letter na ito o sa writer, makikita natin, ituloy pa natin doon sa verse 8. Sa verse 8. And then verse 9. Hindi kasi binabalikan yung verse 8, yun na nga ang dahilan. Kaya sinulat ang verse 9. Ano sabi? Kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Yun. O biruin mo. Ang sabi ng mga nila Joseph Prince ay pagka ikaw ay pinatawad na, minsan magpakailanman, pinatawad ka na at wala ka ng kasalanan. Kasi they have mistaken with regards to justification and sanctification na parang iisa lang siya. So when you are justified, you are positionally sanctified, and you are no longer you no longer have to ask for forgiveness because you are already forgiven and sanctified na. So wala na sa kanilang yung experiential sanctification o yung tinatawag natin na growing in holiness. Wala na. Sa kanila pala, no? So holy na sila, which is partly true. Kaya ang hyper grace doctrine ay a mixture of truth and lies. Totoo naman talaga sa isang banda na tayo pinatawad na, tayo pinawalang sala na. Pero hindi nangangahulugan na tayo hindi na nagkakasala. Kaya nga sabi ni John, sinabi nga niya, if we claim, kasama doon siya. Sarili niya. Hindi naman sinabi niya, sa mga Gnostics lang na, if you claim, kung Gnostics ang sinasabihan, so if you claim, kasi hindi pwedeng isali siya kasi hindi siya Gnostic, di ba? So, kasali siya doon. Sabi niya, if we claim to have fellowship with Him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. But, again, sabi doon na dyan, sa verse 8, if we claim to be without sin, yan na. We deceive ourselves and the truth is not in us. And verse 9, if we confess our sins, kasali siya doon Hindi naman sinabi niya na, kayo lang mga Gnostics, kung ipagtatapat ninyo at papahayag ang inyong mga kasalanan, ay tapat at matuwid ang Diyos na patatawarin kayo. Ang sabi niya, He will forgive us and purify us. Kasali siya Kasali si Juan. Sa Tagalog at English, pareho. Sa Greek, pareho din na kasali siya Di ba? So, paano ngayon sasabihin nila na ito'y para sa Gnostics? Dahil lang sa kaiiwas nila doon sa tamang doktrina na kailangan pa natin talagang magpalinis every time we sin, ay ayaw na nila itong aminin na ito'y para sa Kristiyano. So, dinidistort nila yung text. Siguro, Pastor, dahil din sa mali nilang pagkaintindi ng repentance. Nakala nila pag sinabing repentance, unto salvation agad. May dalawang uri po ng repentance, with reference to salvation and Christian growth. Una,
Yung pong repentance unto salvation, unto experience of salvation. Ito yung pagpapatawad sa lahat ng ating kasalanan mula pa nung tayo ay makaunawa sa kasalanan at hanggang sa punto na tayo ay tumatanggap at kumikilala kay Kristo at hanggang sa kamatayan natin. Ang tawag diyan ay confession unto experience of salvation. So sa oras na iyon, hindi natin inisa-isa ang ating kasalanan. So sa oras na tayo ay na-regenerate ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos, and first and foremost, pinangaral sa atin na tayo ay hindi karapat-dapat sa Diyos at tayo makasalanan, wala tayong ni katiting na pag-asang mailigtas ang ating sarili. So tayo ay kinonvict ng banal na Espiritu. Kasi kung walang conviction, walang repentance. Walang repentance. So ngayon, na-convict ka ng banal na Espiritu sa iyong mga kasalanan, at dahil doon ay nagsisi ka, bagamat yung pagsisisi na yon ay hindi specific. Kumbaga ito ay once and for all confession. Na nagpakumbaba ka sa harapan ng Panginoon at talagang isinuko mo lahat. Hindi mo na inisa-isa pa. Sa pag inisa-isa mo ang lahat ng kasalanan mo mula nang ikay magkaisip hanggang sa panahong ikay nagsisisi, baka hindi mo kayang ubusin sa loob ng isang araw. Tsaka hindi na po maalala, Pastor. Hindi mo na maalala yung iba. Hindi pwedeng na ilista mo pa tapos isa-isahin mo kasi bakit? Alam na ng Diyos ang laman ng puso mo. He knows all things and He knows all your sins. And the moment that you have recognized that you are a sinner and then first time ka na nakaunawa, pinatawad ka sa lahat ng iyong mga kasalanan. At ang tawag nga diyan ay past, present, and future sins. No? Kasi ang tawag diyan, justification. Yun yung justification. Pinawalang sala ka na. Therefore, tinuturing ka ng Diyos na walang kasalanan. And of course, kasama diyan yung doctrine ng imputation. Yung imputation of the righteousness of Christ sa iyo. Sa oras ay sumampalataya, nagsisi ka, pinatawad ka, pero kailangan palitan ang iyong kasalanan, pagiging makasalanan, ng pagiging matuwid. At yun ay sa pamamagitan ni Kristo. Yun yung tinatawag natin na imputed righteousness of Christ. Na sa paningin ng Diyos, sa oras na tayo nagsisi sa lahat ng ating kasalanan, pinalitan niya ang ating pagiging makasalanan. Kaya nga isang na kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Yun yung nangyari spiritually, na tayo ay napalitan ng bagong pagkatao dahil yung pagkatao ni Kristo na matuwid, yun ang ipinasa sa atin ng Diyos. Imputed righteousness. That's a legal term. Imputation of one sin to another person. At dahil doon tayo dineclared as righteous because we are already justified. No? Parang sa korte, kasi si Pablo ang nag-coin ng mga term na yan kasi nga siya ang lawyer. Lawyer din siya. Oo. Siya din ay lawyer. So kanyang sinestematize ang doktrina ng kaligtasan sa iba't ibang aspeto, sa iba't ibang phases. Ngayon, ligtas ka na sa oras na yon na ikaw ay nagsisi. Dahil ikaw ay pinaging matuwid na, wala ka ng kasalanan. God is treating you as if you have not sinned a single sin in your life. Because as God is treating you now as if you have lived the life of Christ. Because God has treated Christ as if He has lived yours. Na parang siyang nabuhay na ikaw yun. Kanyang pinanagutan ang mga kasalanan mo na nagawa. At dahil doon tayo'y malaya na sa kasalanan, matuwid na. But there is a doctrine that we call continuous sanctification or experiential sanctification. Kasi yung justification is positional sanctification. Siya ay synonymous Because you are positionally sanctified. Kasi nga, ikaw ay pinatawad na. So positionally, banal ka. But we sabi ni Pablo, we grow in sanctification. We grow in our knowledge of God and His words. And the knowledge of our possession and position in Christ. Ngayon, bakit ka magsisisi? Kasi hindi ka para mapatawad uli. Na para maligtas ka uli. Kundi para ikaw ay mapatawad, hindi para maligtas uli, kundi para mapatawad ka para ma-maintain mo yung iyong paglago.
sa pananampalataya at sa kaalaman at sa relasyon sa iyong ama. Dahil the moment that you have been adopted into the family of God, you have become a child of God. When you receive Christ and God the Father receive you as His Son in Christ, then you become a child of God, adopted into the family of God. That is the doctrine of adoption. Kasi hindi tayo noon anak ng Diyos eh. Positionally, tayo noon ay mga anak ng Diablo, kaaway ng Diyos. Ephesians chapter 2, verse 1 hanggang 5. Pero tayo binuhay niya nang tayo patay pa sa ating mga kasalanan at tayo isinama niya sa kanyang kaharian. At tayo itinuring niyang kanyang mga anak. Ngayon, nang tayo ituring na anak ng Diyos, mayroon ng relasyon na namamagitan sa atin. And that relationship is practiced every day through prayer and reading of the Word. So tayo ay naghahanap ng kalooban ng Diyos dahil ama natin siya, gusto natin siyang masunod sa ating buhay. Hindi tayo mga careless sons and daughters na parang pagkatapos kang ampunin, bahala ka na rin sa buhay mo. Hindi ganoon. Sa anumang relasyon, work out yon. Hindi po pwedeng lumago ang iyong relasyon sa isang tao kung hindi ka nagdi-desire na lumalim sa iyong pakikipag-ugnayan sa taong yon. Kung pinababayaan mo ang pakikipag-usap, pagpapaabot ng iyong, pag ikaw ay hindi transparent doon sa iyong, kahit sa mag-asawa, no? Kaya nga, ang pag nagkaasawa ka, it is until death it is an endless commitment. Hindi naman endless, may end after death. It is a lifelong commitment and lifelong effort to know your husband or wife more every day of your life. Because you cannot fully know a person until you die. There are different or many faces na makikita mo sa kanya na hindi mo pa nakita nung 10 taon na ang nakakaraan. May mga characteristics siya na madidiscover mo after 15 years lang. So kasi patuloy, ganun din ang relasyon ng isang mananampalataya sa kanyang Diyos Ama. Bilang anak ng Diyos, kailangan mong lumago. And when we sin, the tendency is in any relationship, the tendency is when we sin, we tend to avoid the person that we have sinned against. We tend to ignore. We tend to hide from them. Lalo pag may kasalanan ka sa kanila, ayaw mo nang makipag-usap, ayaw mo nang nahihiya ka. And this is the reason why sa 1 John 1:9, kailangan nating ipahayag muli ang ating kasalanan. Not to be saved again and again and again because we are already saved, but to maintain our close relationship and fellowship with God and Christ and the Holy Spirit. Kailangan natin na palaguin, pagyamanin yung ating pananampalataya, yung ating kaugnayan sa Kanya, at atin pang mapalalim yung ating pangunawa sa kung sino ba siya sa ating buhay at kung ano yung Kanyang ginawa at ginagawa. So the more we are near to God, through the means of prayer, reading of the Word, fellowship with other believers, worship, and testimony, testifying of our faith to others, so the more we become closer to God. Because the more we become committed to Him. And the more we sense His presence, the more we sense His direction in our lives. Lalo nating nakikita, lalo nating nadarama yung presensya ng Diyos. At subukan mo na ikaw ay mag-neglect. I-neglect mo ang kahit isa sa mga yan. You don't read the Bible anymore, you don't pray anymore, you don't fellowship with other believers anymore, you don't testify of your faith with others, and you don't do good works. And you stop from obeying God. Katulad ng ginagawa nila na ang Old Testament nga sa kanila hindi dapat pag-aralan kasi daw yun ay kakaiba, Hindi daw yun part ng grace. So paano na yun? Iniwan na nila yung Old Testament daw. O kasi magtuturo lang iyan ng kasalanan. Mga law Oo, kasi law yan. So habang iyong pinapakinggan, binabasa, na tututunan ang law, nakukonvict ka. Ayaw nga nilang makonvict Kasi sa kanila, ang Holy Spirit hindi na nagkukonvict. So kung nakonvict ka, edi may Holy Spirit pa pala.
na nagko-convict. So kailangan iwasan nila yung ayaw nila. Kaya nga ang sinasabi ko, it is a mixture of lies and errors. Hyper-grace doctrine, on one hand, teaches that grace is enough to save us. But on the other hand, it teaches that after experiencing the grace of salvation, we no longer have the responsibility to obey. We have no longer the responsibility to repent of our sins. And we don't have responsibility anymore to keep our faith and to fight for it and to seek the truth. And ang gusto nila, just to listen to them. Kaya nga sa kanila, yung mga evangelicals na yan, sabi nga ni Amy Domingo, mga Pharisee yan, mga ritualistic yan. Okay, ibig sabihin, bakit mo ibinubukod nang yung sarili sa ibang grupo? Kasi gusto mo na yung iyong mga tagapakinig, tagasunod at mga miyembro ay sa iyo na lang makinig at sumunod. Para hindi sila umalis sa iyo. Para hindi sila matuto ng tamang katuruan. The problem with Amy Domingo, I don't know where did he study theology. I don't know. Pero, Bakit siya naging doktor? doktor pala po siya. Oo, hindi ko alam kung saan siya nag-graduate at kung yung graduatean niya ay talagang legitimate na nag-o-offer talaga ng doctorate sa anumang larangan. Maaring filosofiya or teolohiya. So hindi ko siya ma-research kung saan siya. Hindi ko nire-research ko, wala akong makitang basis. Pastor, kasi alam ko hindi pwedeng magtayo ka ng school na ikaw na mismo. Kaya kailangan may doctorate ka. Kasi nga, kailangan magkaroon ka ng title na doctor if you are a president of a school. Why? Because it is required by the state. It is required by CHED that you have already attained that level of education na kaya mo talaga. Naunawaan mo lahat yung mga kurso na yan. Tama. So hindi po pwedeng makapagturo ka o makapag-guide ka sa mga professor mo kung ikaw naman mismo baka mas magaling pa yung professor mo kaysa sa iyo. Baka ikaw ang i-guide niya. So hindi ka presidente. Kaya requirement 'yan na kung ikaw ay presidente ng isang college sa isang department na 'yon, yung doctorate mo ay may kinalaman sa department na 'yon. Hindi po pwede na ikaw ay ang doctorate mo, degree mo ay mathematics ay na nagtuturo ka or president ka ng science department. Hindi pwede 'yun. Kaya nga ang hinahanap ko, saan siya nag-doctorate ng theology or philosophy, magka-related kasi yung dalawang yan no? Saan ba siya nag-graduate? At yun ang hindi ko alam. Maaring may alam kayo, so pwede niyong i-comment. Kung kayo po ay nanonood, kayo po ay member ni Amy Domingo. Pwede po niyo comment sa comment section. No? Para hindi po tayo nagbibintang na hindi siya totoong graduate. So maaaring namang nakagraduate siya, kapos lang yung aking research. No? Hindi ako nakahanap ng anumang facts about his doctorate degree. Okay, tingnan natin at panoorin muli yung sinasabi ni Amy Domingo na kung bakit daw hindi na kailangang mag-repent. Pero Pastor, bago tayo ay ibig sabihin po, yun pong repentance unto experiencing salvation at saka yung repentance na tinutukoy sa 1 John 1:9 ay iba. To maintain Yes. close fellowship and relationship with God, magkaiba yon. Sure. Magkaiba yung layunin. Kailangan na pag nagkasala ka, kasi hindi naman po pwedeng Kristiyano ka na ngayon. You don't commit sin anymore. Kasi sabi nga ni John, if we claim that we don't sin or we have no sin, we are liars. We are not in the truth. So wala sa iyong katotohanan pag sinasabi mong hindi ka na nagkakasala. At yan ay sinabi niya sa mga Kristiyano, hindi sa Gnostics. Kaya sa kanya ring sarili, sabi niya kung inaangkin natin, kasama ako doon. Hindi naman sinabing kung inaangkin ninyo na wala kayong kasalanan, wala sa inyong katotohanan. Kundi, kung inaangkin natin, kasama ako, na wala na tayong kasalanan, ay wala sa atin na katotohanan. So, kaya basic doctrine na talagang after you have been saved experientially, after you have been forgiven experientially, after you have been called into the kingdom of God, after you have been adopted into the family of God, justified, treated by God as if without sin,
sanctified because you have no longer, di ba, you have no sin anymore eh. Kasi nga, you have been justified. Justified na. Inalisa na sa'yo lahat ng pagkakasala at yung consequence noon. Romans 5:1, di na tayo, and Romans 8:1, di na tayo hahatulang, maparusahan. At yun ay eternity, for eternity ha. Yung kaligtasan, hindi talaga mababago. Hindi mawawala ang kaligtasan. The problem is, we still sin from time to time. Pero tama naman, minsan sinasabi din niya ni Amy, pero ang problema sa kanya, we don't have to ask for forgiveness. Basta isipin mo na lang na baguhin mo ang isip mo na hindi ka nagkasala. Metanoia nga, Pastor. Mag-positive thinking ka lang. Kasi negative yun eh. Pag inisip mong nagkakasala ka pa, negative thought. So dapat baguhin mo. Metanoia, change mo ang mind mo from being negative to being positive. So you don't ask for forgiveness anymore because you have been forgiven and justified already, sanctified ka na, so hindi ka na pwede pang magsisi. So, naroon yung hyper nga. Kaya sinabing hyper grace. Hyper, sinosobrahan yung grace na sinasamantala na yung pagpapatawad ng Diyos para hindi na magsisi. At ang ang mangyayari diyan, consequential effect niyan is kung ang isang nagsasabing mananampalataya ay peking mananampalataya, gagamitin niyan para patuloy na magkasala at excuse at license sa kasalanan. Hindi mo maiwasan yon kasi may mga taong napapasingit dyan na ang paniniwalaan lang ay ang gustong paniwalaan. At sasamantalihin na nila yung grasya ng Diyos. And that will lead to continuous sin, even they deny that they are sinning. Pero continue pa rin yung pagsisisi kasi hindi naman na ito kasalanan. They deny not only the consequence of that teaching, but they deny the definition itself of sin itself. It's no longer a sin. It is asukal. It's no longer a sin. It's asukal. Sugar coated kasi. Sugar coated eh. Kaya ginagawa nilang sugar coating, sugar coat nila. Kaya it's no longer a sin. It is asukal. Dahil sa sugar coat. Okay. Sabi ni Brother sabi ng pastor, nag-graduate siya sa international school. Aba. Hindi ko mahirap po yan. Pag walang pangalan. Pag sinabing international school, ay doubtful ako kung ano yan. Kasi, ba't di binanggit ang pangalan? Basta international Di pwedeng ang pangalan ng school, international school. Baka naman International School of Theology, baka ISOT. Kaso, ewan ko lang kung may doctorate ba ang ISOT, no? Parang meron naman, pero hindi, meron, no? Pero tingnan natin, no? Ating usisahin, baka naman itanggi siya ng ISOT. May hirap yun pag itinanggi ka ng sarili mong institution. Ibig sabihin, you are a bogus. You are claiming that you are a member of an alumni, pero hindi ka pala kasali. Baka pag nagkaroon kayo ng alumni homecoming, wala siya. Who you? Parang mabibilugan ang iba. Magugulat pa sila, bakit may kasali rito na hindi naman natin ka-classmate. So, Okay, yung video natin dyan ni Amy. Yan. The Bible explains, sabi niya. Pero siya nag-explain. He is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness, past, present, or future. Future. It means, this simply means you don't have to be a scholar to understand. If you confess, He will forgive you. So do you want to be forgiven? Yes. So what do you do if you want to be forgiven? Confess. That's why it becomes a ritual. You have to do it again and again and again because of this translation. So sinisip po niya yung translation ngayon, Pastor. Isa pa. Tapos Isa pa. na yan, di ba? Opo. Yung pang isa kasi magkasunod yan. Parang 119 ritual in order to be forgiven. That every time they commit sin, they just do the 1 John 1:9, and they are
secured and promised that they will be forgiven until the next sin. And probably it will be about 5 minutes after the ritual. You will do it again and again. Kaya, Sa problema kasi mukhang hindi naman talaga siya nag-aral ng Greek eh. Kaya ganun. may binabanggit po niya sunod eh. Na may, Sige, tingnan natin. yung kasunod, Brother RJ, yung huli na. Yan. Ini-explain din niya yun, kahit pa paano. Mine is not a ritual for forgiveness, I believe. Kaya lang may mga simbahan na nakagawa ng system in order to control the people. Sa full grace kasi, you do not control the people. The Lord controls the people. Kasi mga anak niya ito. Siya ang may control sa kanyang mga anak. Sa pamagitan ng Banal na Espiritong tumatahan sa atin, sa pamagitan ng presensya ng Diyos sa atin, tayo po'y ginaguide ng ating Panginoon at hindi ang system, especially man-made system. Ito nabanggit. So, ang problema diyan ay wala daw future tense sa Opo. Greek. Meron. Kaya, mali daw po kasi may will eh. Mali yung will daw. Mas matindi pa nga yung Greek doon eh. Might. Hindi pa sure na kung patatawarin eh. Oh. Di ba? Kung susundin natin yung talagang Greek diyan, no, ang sabi diyan ay iyan homologumen, tas hamartias, hemon, pistos, istin kai dikaios, hinaafe himintas, hamartias kai katarese, hemas apo pases. Ang sabi diyan ay talagang literal, yung iyan ay it conjunction. If, talagang future. Kasi if is a conditional, di ba? Conjunction. Ibig sabihin, kung hindi ka matatawarin, kung hindi ka magsisisi, therefore talagang future yun. Hindi mo pwedeng sabihin na present yun. Yung kung, kasi nga conditional pa nga. Paano nangyari na yun ngayon? Conditional. Ngayon, yung sinasabi niya na yung will forgive us, wala daw yon. Opo, wala po. Kaya, Sa totoo lang, hindi naman talaga dapat iyon ang translation. Kasi yung literal is afe means he might. He might forgive us. Hindi pa sure kung patatawarin ka o hindi. Kasi depende sa paghingi ng tawad mo eh. Oo, totoo. Kasi Seryoso eh. ba, kung humihingi ka ng tawad, laro-laro lang sa iyo, gaya ni Amy Domingo, paano ka patatawarin? Di ba, kaya nga, conditional pa rin, even yung pagpapatawad, conditional kung paanong klase ka, paano ang paghingi mo ng tawad? Kasi merong humihingi ng tawad, hindi naman talaga sa Panginoon eh. Kundi minsan para proteksyonan ang sarili lang eh. Patatawarin ka ba ng Diyos kung halimbawa sabihin mo sa Diyos, Panginoon, parang si Judas, humingi din naman siya ng tawad, pero hindi para siya mapatawad ni Jesus, kundi para hindi siya masisi. At kaya nga siya nagpatiwakal, no? Sabi niya, kasalanan ko ito, no? Inamin niya na siya nagkasala. So, hindi lang pag-amin, kung hindi, mayroong right object at right attitude. Hindi pwedeng laro-laro. Ang puso ang tinitingnan ng Diyos. Kaya nga, pa rin eh. Future talaga, he might eh. Yung he will, may assurance pa eh. Yung he might, he may. May condition talaga. Kaya mga, mas tama yung he might. Pero dahil nga sa translation ng iba, no? Kasi pinili niya yung salitang, he will forgive us, may assurance. Pero nakikita ko rito kung bakit conditional pa rin yung pagpapatawad. Kasi conditional pa rin. Anong klaseng paghingi ng tawad ang iyong ginagawa sa harapan ng Diyos? Seryoso ba o baka gusto mong gawin uli. Di ba? Kaya ka humihingi pala ng tawad para lang pantapal doon sa kasalanan mo. At yun yung Pharisaic kind of asking for forgiveness or repentance. No, humingi sila ng tawad pero hindi para magbago, kundi para mapagtakpan lang yung huwag silang parusahan. Pero wala silang interes na tunay na sumampalataya sa Diyos. Nagsisisi rin naman sila eh. Di ba? Pero ang problema, self-centered yung pagsisisi. Kaya nga, yung sabi niya na hindi daw future yun, future talaga eh. future tayo? At kung titingnan mo talaga yung Greek, ay talagang future talaga. Wala talagang
ano siya, hindi pa siya present. Hindi pa rin siya past. Kailangan talagang magsisi pag nagkasalang isang Kristiyano. At tama ang paraan ng pagsisisi. Tamang paraan. Oo, para siya pagtawarin. Hindi basta nagsisi lang, no? Oo, Nagsisi na. oo, maraming nagsisisi pero dahilan sa takot lang maparusahan. Pag ganun ang pagsisisi mo, hindi out of love, not out of gratitude, Mhm. at saka yung recognition of God's justice and love, Mhm. ay pag justice lang, na takot ka lang sa parusa, hindi ka nagsisisi dahil iniibig mo rin siya. Dahil nalulungkot ka na nasaktan mo ang damdamin ng puso ng Diyos. Dahil ayaw mo siyang saktan. Pero nagsisi ka dahil ayaw mong parusahan ka. Panginoon, wag mo akong parusahan. Patawarin mo. Kunti ka muna. Hindi pa rin iyan talaga ganap na pagsisisi. And naroon pa rin yung patuloy na burden sa iyong buhay. Tama. Although hindi nawawala ang kaligtasan. But again, yung pagiging close mo, yung pagkakaroon ng malapit mong relasyon sa Diyos, Wala. nawawala yon, nalalayo ka talaga. At ranas iyan ng totoong mga Kristiyano. Kaya nga patuloy tayo na talagang sinisikap natin, no, because God is already working in us, so we work out our salvation with fear and trembling. May pagkatakot at panginginig tayo na talagang sinisikap nating makasunod sa Panginoon. Pinapatay natin ang anumang tawag ng laman na meron tayo dahil talagang alam natin na yun ay hindi kalugod-lugod sa Diyos eh. Yun yung tinatawag na mortification of the flesh. No? Dapat. Kaya talagang dapat nating no, pansinin talaga. So, iyan is if homologomen. Kasi, We should confess. Kaya nga, if we should confess. sabi kasi niya, dire-diretso na daw yun eh. Kaya wala na siyang will eh. Kumbaga, para tumugma doon sa kanyang stand, yung belief niya na yung repentance, diretso na yun. Wala nang, kumbaga, continuous yung Yung forgiveness daw yung forgiveness. ay eternal na. Yes po, yun Totoo po. din naman sa isang banda, di ba? Yung pong Doon na nadadaya ang marami eh. Totoo naman din. Pero ayaw mo nang humingi ng tawad ulit. Parang bakit ba? Ano bang meron sa'yo? Gusto mo ba talagang magpakababad na pagkatapos maligtas, para kang si tawag dito, para kang si Solomon, okay na lang to. Ako po. Asawa na lang ako ng 1,000. Total, ako naman ay pinilan ng Diyos eh. Hindi na ako itatakwil ng Diyos eh. Magsisi na lang ako pagtanda ko. Ayun, pagtanda niya. Kaya nga nangyari, nung magsisi siya, doon niya na-realize na talagang walang kabuluhan pala. Lahat. Doon niya sabi niya, sayang lang yung mga ginawa ko. Ngayon parang alam mo yung tono ni Solomon doon sa Ecclesiastes, may tono ng regrets eh. Panghinayang. Diba na kahit ang dami niya nang natikman naranasan, na kasiyahan, karangyaan, lahat, luho, lahat nasa kanya, kasikatan, karunungan. Pero at the end of his life, tingnan mo, sabi niya, wala palang kabuluhan. Parang makikita mo yung regrets doon sa panahon na ginugol niya, na nanindigan siya. Ako naman ay mananampalataya na. Pinili naman ako ng Diyos eh. Pinili din naman ako. Pinapabura na. Mali yun. Kaya makita mo along the way ay pinarusahan din siya ng Diyos eh. Maraming kaparusahan, no? At umabot sa sukdulan na sila'y nahati at naipadala sa ibang bansa, no? Lahat ng kanyang mga kababayan. Kahit nung wala na siya, patuloy ang sumpa ng Diyos. No? Patuloy ang pagpaparusa ng Diyos sa bansang Israel. Hanggang ngayon, nakikita mo. No? At yun ay initially dahilan sa pagiging masuwayin ni Solomon. Imagine that. Okay, ano pa yung kanyang sinabi? Ito, may iba pang peculiar na katuruan itong si Amy Domingo. Kasi ang Hyper Grace, they are not only teaching yung you don't need to ask for forgiveness from God anymore. But they also teach prosperity, health, and wealth gospel. Combination yan eh. Kasi yun ay kasali sa tinatawag natin na charismatic. So, charismatic din palang stand nito. Charismatic din. Pinatago lang sa... Kasi ang charismatic ang stand talaga ay health and wealth. Okay. Pakibasa. Ito ang nakakagulat dyan. Doon po sabi Kay Amy Domingo. Yan, hayaan natin siya mismo ang magsabi. Authority, no?
a believer has authority over sickness. Ating natutunan na kung may kapamalaan tayo sa kasalanan, meron din tayong kapamalaan sa karamdaman. Sapagkat ang kasalanan at karamdaman ay magkauri. Kaya nagkaroon ng karamdaman dahil nagkaroon po ng kasalanan. Nang pumasok ang kasalanan, pumasok ang karamdaman. Si Kristo ay hindi lang po namatay sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Madali na po nating maiintindihan po yon. Pero maraming mga mananampalataya ang hindi nauunawaan ang kompletong tinapos na gawa ni Kristo, na hindi lamang po niya tayo tinubos sa kasalanan, siya rin po'y nabugbog at nasugatan upang sa kanyang mga sugat tayo'y magkaroon ng kagalingan. At ating natutunan mula sa mayamang salita ng Panginoon, kay Kristo pinauli na ang atin pong kalusugan at tayo po'y lubusan ng pinagaling. Maring iniisip ng marami sa inyo, kung ako'y magaling na at malusog, Bishop, ba't ganito ang aking nararamdaman? Bakit ito ang aking nakikita? Kaya nga tinuturuan tayo na baguhin ang takbo ng ating kaisipan at matutunan nating lumakad sa pananampalataya. Walk by faith, not by sight. Walk by faith, not by feeling. Because faith is greater than feeling, faith is greater than sight. If we begin to walk by faith, we begin to declare what we believe in our heart. We are not under obligation to declare what we see. It's not what we feel that we are under obligation to declare. Only what we believe. That's why we always say, in Christ, I am healed and healthy. Can we say that together? In Christ, I am healed and healthy. Come on, louder. Why it is important to declare it and why it is important to In Christ, I am healed. So mapapansin mo yung charismatic term na declare. Positive lang. If you have enough faith, we don't trust in what we see and in what we feel, but in faith. So you must exercise your faith. So pagka may negativity, ay wala kang faith. So, kailangan positive. Yung nga yung metanoia sa kanila, no? Laging changing of mind from being negative to being positive. Kasi may binabanggit pa siyang kailangan i-release mo yung spirit ng faith. Kaya nga, yun yung charismatic term din, na release. Yung word na release, the power, yung term na claim, Yeah, declare, positive, be positive. Lahat yan ay sa charismatic. Na-mention na naman niya po, Pastor, yung Isaiah chapter 53, di ba? Binanggit din ni Peter yan. At yun din ang pet doctrine ng mga Pentecostal charismatic. Ang nakakailang kay Amy Domingo ay pagdating sa grace, masyado ang emphasis doon sa grace, wala doon sa sanctification aspect. Wala ng repentance. Pagdating naman dito sa healing, sinobrahan. Hindi lang ang grace ay yung kaligtasan, ang grace ay healing din at saka yung healing at health at saka wealth. Yayaman ka. Kaya if you just have enough faith, you can be healthy and you can be wealthy. Say amen. Nakikita ko naman yung mga nag-i-amen, mahirap. Mahirap din. Kaya, At may matatanda. Sana hindi na tumatanda kasi 'di ba wala ka nang sakit eh. Kasi ang pagtanda sakit 'yan eh. Opo, tama. So kaya nga mixing truths with error. Sinabi po niya, Pastor, may sinabi po siya na nagdidepende kasi kayo, tinitingnan niyo kasi nararamdaman niyo eh. Kailangan yung faith, yun ang pairalin ninyo. Dadayain mo yung feelings mo, Pastor. Ngayon, ang sabi diyan ni Justin Peters ay ang tawag niya diyan ay isang doktrina na lumilikha ng it makes those who believe in it as kahabag-habag.
Double jeopardy, no? Sabi niya, nagsikap na nga sila na talagang magsikap silang i-develop ang faith hanggang sa pag hindi sila gumaling, sisisihin pa sila. Nasasabihin sila ay talagang ikaw ay mahina ang faith. At bukod sa doon, no, sasabihin nila may tinatago kang kasalanan. So ang ginagawa ng mananampalataya dahil nga ang turo ay basta i-develop mo yung faith. To the point na talagang nagpapasting yan. Hindi na yan kumakain talaga. Kasi para lang ma-develop daw. Tsaka may turo yan ng fasting na dapat daw talaga mag-fasting. So that you can focus on spiritual things. And you can, kumbaga, you can receive what you pray for. Grabe. Oo, may turo yan ganon. Ngayon, magpapasting yan. Pagka-fasting naman ganoon, talagang hindi na kumain, sabay nararamdaman niya na siya may sakit pa rin, sisisihin naman niya. Masasabi niya, nag-fasting ka nga, pero hindi ka naman sapat ang pananampalataya. Kaya ano na, sino na lang ang wala nang So, kawawa. tinamaan, pastor. Oo. Kaya nga, wala kang tatamaan dyan. Lagi nang siya pa rin ang tama, ikaw pa rin ang mali. Yes. No, tapos ang problema diyan, ang sinasabihan niya ay yung mga talagang may cancer, yung mga walang pera. Yun ang pumupunta kasi sa mga faith healer nakagaya niya Kasi wala silang panggastos. Pero ang problema, pabibilhin niya yun ng mga pulyeto. Kasi required sila na bumili ng mga babasahin na maliliit lang na librito lang. Pero ang mahal, merong 15 pesos, 20 pesos. Ano po nakalagay, Charito? Ayun, ang nakalagay, yung tayo pinagaling na sa ating, parang i-claim mo na, yan ang ating kalagayan, tayo completely healed na dahil nga kumpleto na ang ginawa ni Kristo. Pero ang tanong, bakit hindi kumpleto? Ang tanong uli, so saan nangyayari? Nagdududa pa rin itong mga may sakit. Well, in fact talaga naaawa ako dun sa sinasabi kong pastora na nag-church planting sa lugar namin. Ang asawa ay na-stroke. Hanggang ngayon, hindi gumagaling. At hindi na rin siya makatayo. Kailangan na rin. Hanggang ngayon, ang kanilang pinupost, charito. Na we are healed, we are wealthy. Pero wala na nga pera. Nangungutang na nga kung kani-kanino. Charito pa. Tapos ganun pa rin, pakinig pa rin ng pakinig sa kanya. Hanggang saan matatapos yan? Hanggang sa mamatay na kayo, nandyan pa rin kayo, na kayo'y pinaglululoko na. Kasi ito, scamming ito. Alam ang scamming? You are promising something that you can't deliver. You are promising something, you are making others believe that they can get this thing just to do what you want. So hindi po ito, pastor, sa Diyos kasi ang Diyos, once na siya nag-promise, nanganganak. Nanganganak, oo. Kasi pag sinabi niya basta may faith ka, gagaling. Bakit naman itong I don't doubt the faith, yung pastora. Talagang yan ay prayerful yun, pastora. Talagang yan, pag nag-exercise ng faith yan, talagang hindi nga kumakain yan pag gusto niya mag-fasting. At saka talagang holy living din yan talaga. Kaya ako naaawa kasi talagang nagpapakasipag sila, nagpapakabanal sa sariling gawa. Pero hanggang ngayon may sakit. At pati yung pastora ngayon dumadaing. Kahit sa mga chat groups na kasama yung mga taga-ABCOP, Parang alam na ABCOP Christian Theological School, na doon nagdadaing na talagang hindi siya makadumi, hindi siya sabi niya, pag-pray niyo ako, masakit ang aking tiyan, nahihilo ako. Everyday may ganoon siya. Pero yun pa rin ang kiniklaim na siya rito. So, nakakahabag yung mga tao na pinapaasan nyo sa wala. Na hindi nyo na lang sabihin na magpagamot kaya kayo dahil sa kanila, basta faith. Kasi pag nagpagamot ka, mababawasan ang faith. May tendency kasi sa charismatic Pentecostal churches na dahil sa katuruan na if you have enough faith, you just ask for something that you want to happen and it will be given to you. Opo, declare lang yan. Declare and grab it. Blab it and grab it. Ganun sila Declare and claim it. Name it, claim it. So ang problema, almost 99% ng kanilang miyembro sa realidad, mahirap. Almost 95% ng kanilang miyembro may itinatagong karamdaman. Kaya hindi ba nila nakikita yun, nare-realize, pastor? Yung, tayo, hindi sila nagigising doon. Sa katotohanan na yun. Kasi nga, ang nakikita kong dito, nag-govern sa mga taong ganyan, ayaw nilang, reality is harsh. The truth hurts.
Ayaw nilang tanggapin ang katotohanan. They deny the truth because it hurts them so much. And they don't want to believe the other teachings kasi nga, pag naniwala sila sa katotohanan, sana sila pupunta. Hindi ko na bulag. Nabulag na sila eh. Ano ngayon ang kanilang panghahawakan? Baka sila yung mamatay. Gaya nung pastora, di ba, na inagawan ng church. Na hindi nga siya makaalis doon sa apostol dahil ang turo, pagka ikaw ay umalis sa strategic man of God, Sibot yan. wala nang blessing sa'yo. So kaya kailangan patuloy kang maging loyal sa kanya. Kailangan wag mo siyang sasalingin, no? O wag mo siyang kukontrahin. Kasi bakit? Siya ang anointed eh. Ngayon, kung kukontrahin mo yung anointed one ng Diyos, magkakasala ka sa Diyos at kanya puputulin yung kaugnayan niya sa'yo. Particular sa blessing sa buhay. Siya pa naman ang repository ng grace. Yung mga blessing ay health, wealth, good life. O paano ka magkakaroon ng magandang buhay? Paano ka magagaling sa karamdaman? Ay yung pastora ay takot umalis dahil na-stroke. At ngiwina at di na makalakad ang isang paa. So, kawawa, di ba? Nasa ganun na silang kalagayan, binibilog pa ang ulo nila at dinidiin sila sa kasinungalingan hanggang sa sila mamatay. Ninanakawan pa sila. Sila na nga yung mahirap na umaasang sila yayaman dahil sinabi nitong pastor, basta magbigay ka, pagpapalain ka. Kaya sa prosperity gospel, the bigger your tithes, the bigger your faith. It shows how much faith you have. Kung gaano kalaki yung bigay mo, nagpapakita kung gaano kalaki ang pananampalataya mo. Dahil yun ang measure ng faith mo, yung iyong kaloob. Ngayon, itong mga taong na walang-wala na, nangungutang na nga yung mga yan, kasi baka makita ni pastor na hindi talaga ako faithful eh. Oo. Kaya magta-tides. Para makapag-tides lagi. Para makapag-tithes, mangungutang kay Bombay. 5-6. Ako may alam na mga ganong membro. Pero hindi. Nangungutang ng bigas, nangungutang ng asukal, kasi pang love gift sa pastor every Sunday. Kaya yung mga may-ari ng tindahan doon, tisod na tisod sa pastor. Kasi hindi naman binabayaran. At ang katwiran naman ng mga mananampalataya ay pag-aari ng Diyos ang lahat ng bagay eh. O kita mo na, sunod-sunod at kabit-kabit ng kasinungalingan at kasamaan na ang naiidulot ng maling katuruan. Kaya nga, kami nananawagan sa mga tao na nabulag ni Amy Domingo, ni Joseph Prince. Kung habang panahon kayo dyan, hindi kayo po lalagot sa tunay na pananampalataya at kayo po maghihirap. Kahit magnegosyo kayo i-require ng mga yan, ibigay nyo ang tithes ang tapat ng kahit na may utang ka na. Dahil karamihan naman nagnenegosyo, umuutang lang yan eh. Yes. Maling-mali. Pero itong mga pastor na masisiba sa pera, ang tingin sa mga nagnenegosyo eh, hut-hutan eh. Hirap na nga magnegosyo. Gagamitin pa nila yung tithes and offerings sa kanilang pagliliwaliw. Itong si Amy Domingo, lagi sa iba-ibang bansa, pinagmamalaki niya. Nasa Macedonia, nasa Turkey, nasa Israel, doon siya nagpipreach para ituro niya sa lahat ng tao. Kita niyo na, yumayaman ako kasi ako ang example eh, ng aking katuruan. Nangyayari sa akin, ang hindi niya kayang ikubli, yung pagtanda niya. Kasi matanda na. So paano ngayon yan, yung sinasabi mong basta may faith ka, gagaling ka sa lahat ng karamdaman. Ang pagtanda po sakit eh. Kahit yung pagputi ng buhok mo, nawawala yan ng certain mineral na sangkapan ng katawan para mapanatili yung itim. Yung pagkakaroon ng salamin. Eto may mga prosperity gospels, nakasalamin. Lalo itong sa AG, sa Bill Johnson. Biruin mo. Puting-puti na ang buhok, may salamin pa. Hindi pa napaliwanag ng Diyos ang mata. Hindi pa napagaling. Ibang Diyos po yun, hindi niya Diyos yun. I do believe, they just have wrong concept of God. But probably, hindi natin alam, baka nga iba ang Diyos na yon nila. Kasi ang Diyos nila, genie. Patulad sa isang genie na pagka iyong ginawa ng pabor, na gumawa ka ng mabuti, basta may faith ka, kikilos siya. So, kailangan mayroong galing sa iyo na magtutulak sa Diyos na yan na gumawa ng mabuti para sa iyo. Kaya, minamanipulate nila ang Diyos nila. If you just have enough faith, paano kung wala kang faith, hindi mo siya mapakilos. So, dependent pala ang Diyos sa tao para kumilos. Samantalang sa literal at sa actual na
na kaganapan sa mundo, ang pinayayaman nga ng Diyos yung mga bansang hindi Kristiyano, halimbawa, Qatar. Mga unbeliever. O, di ba? Halimbawa, Saudi Arabia. Halimbawa, Japan. Yun, mga pagano. Bakit Singapore? Bakit sa Hong Kong? Sasabihin nyo ngayon na yun daw malakas ang faith sa Diyos ay payayamanin. Ibig sabihin malakas ang faith niyan. Tingnan mo lang yung niya, yung common sense Ba, yung kanilang kumbaga ay comparison. I-compare mo yung buhay ng mga hindi Kristiyano, matatanda na nga namamatay. May kilala nga ako na inaaglahi nga ang Christianity, ang haba ng buhay, di pa pinapatay ng Diyos kung ang haba ng buhay depende sa faith sa Diyos, bakit hindi yun nga, wala nga yung faith nalabanan nga ang Diyos bakit hindi pa yun namamatay? At mayroon namang mga mananampalataya, bata pa namamatay na. Ibig mo bang sabihin makasalanan yung mananampalatayang yun kaysa dito sa isang hindi mananampalataya na humaba ang buhay bago namatay? Pakita mo kahit sa Senado, di ba? Sila nagbabangayan. Kaya ako hindi naniniwala na talagang yung isa doon pinagkanulo ang kanyang pananampalataya at paninindigan para sa hustisya dahil lamang sa takot na siya'y baka makulong. Hindi ka karapat-dapat magpastor at di ka karapat-dapat na magsabing ikay Kristiyano. At di ka dapat mangaral kung hindi mo kayang panindigan. Kahit nga yung pagkakakulong lang, kinatakutan mo na. Nandala sa pressure siya. Oo, di ba? Alam naman ng mga tao na pinagbantaan ka. Sabi nga nung isa. Ngayon, ito namang isa ng agaw ng posisyon ng kapwa niya Kristiyano. O di ba? Kristiyano din daw iyon. Kaya alam mo, ang isa lang naman ang kanilang isa lang ang characteristics nila. Lahat sila may maling doktrina. Kaya ganun. Oo. Lahat sila may prosperity. Yung isa taga-victory. Yung isa Pentecostal charismatic. Yung isa Pentecostal din. Kaya kita mo yan ang katangian ng mga Pentecostal charismatic. Nakakahiya kayo. Kayo ang nanggugulo sa bansa. Kasi bakit hindi kayo nag-aaral ng tamang doktrina? Kaya pati ang buhay nyo mali. Di ba? Hindi nyo mapangatawanan kung ano yung dapat gawin ninyo bilang mananampalataya. Dahil kayo nga, hindi nyo nga mapangatawanan na rin ang katuruan nyo kasi mali-mali nga yung mga prophecy. Kaya ngayon, kayo mismo nagdududa, ako ba'y totoong prophet? O kita mo? Inconsistent natin. And that's the reason why our country is in peril. Dahil sa mga Kristiyano pang nagbabangayan dyan. Nasabing Kristiyano daw sila. Kasi walang totoo Walang solid ang katuruan dyan. Palipat-lipat sila at tanggap ng tanggap kahit sinong pastor. Hindi ako against sa isang Kristiyanong mag-join ng politics kung tunay na Kristiyano. So si Abante, ang pinagagawa, urong-sulong. Tumanggap din Kaya nga. Halatang-halata naman tayo kasi hindi na tayo magpaligoy-ligoy na kitang-kita naman sa social media Sa bibig ng gagaling, sa bibig nila. I-analyze mo yung kanilang sinasabi. They only protect their own selfish ambition. Yun ang katoko ng pastor. Diba? Kasi mawawala ang kanilang kita, mawawala ang posisyon, mawawala din ang kanilang pakinabang. At kung sila magsasabi ng totoo, ay di sila kakalabanin ng mga nasa kasinungalingan at may kapangyarihan sila ipakulong. Kaya hindi bali nang mag-side ako sa kasinungalingan at kriminalidad. Wag lang ako magdusa. Kaya nga yung hindi pa Kristiyano naturingan, siya pa yung nagpakulong. Tapos di ako kakampi sa mali. Di ako makulong. May kasalanan naman ako talaga Di ba? Ang maganda sana, umaming ka na lang na nagkasala ka. At kahit magpakulong ka, at least alam ng mga Kristiyano na nagpakumbaba ka. Inamin mo na ikay makasalanan. Ay pinanindigan mo pa rin, wala kang corruption Masisira yung patotoo daw Yung iba naman nagsasabi ay Kristiyano pa din daw si ganyan. Wala namang problema Kasi ikaw ang nagsasabing Kristiyano siya dahil kakampi mo siya. Di ba? Hindi ko masasabi na tunay siyang Kristiyano, hindi naman natin sila kasama Masasabi ko lang tunay na Kristiyano, yung mga kasama namin dahil nakikita ko at naririnig ko yung kanilang patotoo. At alam ko yung kanilang saligan ng pananampalataya. Pero sa mga ganyan na hindi ko kilala at
At ang alam ko nga, puro mali-mali at mga dispalinghado ang doktrina, kaduda-duda kung talagang kayo Kaduda-duda. nagsasabi ng katotohanan na kayo mananampalataya talaga. Yes. Lalo na sa mga mali-mali ninyong propesiya na talagang pinanindigan nyo pa rin. At ayaw niyong pagsisihan na Yeah. ginawa nyo yung mga maling katuruan at mga maling hulang-hula na yan. Kahiyaan na daw po yan, Pastor. O kahiyaan na, Pinanindigan na dapat nila. nagsisi na lang kayo. Sinabi ninyo, pasensya na, ako'y talagang nagkamali. Oo. Wala naman kayong pag-amin sa inyong pagkakamali kahit kailan eh. Kaya hyper grace pala kayo eh. Oh, So, ayan, Pastor. wala nang pagpahingi ng tawad. Okay? Siguro, Yun, tama. Yung everyday mag-community, yan po ang ginagawa nila. Ang maintenance daw yung gamot ay araw-araw na pag-inom ng wine na galing doon sa Amy Domingo na opo. church. Actually, may video po yan. Kailangan daw uminom, in the wine may power Yes, may mystical na magpagaling. Ba sabi niya, tayo daw ay pinagaling na. Ba't kaya pa uminom ng wine? Kita mo? Oo nga, no? Kaya nga salungatan yung doktrina niya eh. Doon pa lang sa sinasabi niya, tayo kaganap ng pinagaling. Doon sa krus, tayo kumpleto na ang kagalingan at ang kayamanan nasa atin. Salungatan. Pero kailangan yung uminom. Tsaka bumili ng mga ostya. Magkomunyon kayo sa bahay o sumubay kayo sa aking mga replay na podcast. At sabi po niya, araw-araw kailangan eh. Kasi nga, araw-araw kang bibili. Kasi kung yan ang isa niya sa pinagkakakitaan, kasi may mystical silang paniniwala Grabe. na yung bread at saka yung wine, dapat binibilis doon sa kanya para mayroong, ang tawag dyan, impartation. Kasi kasama yan sa charismatic doctrine. Natatawa ko yan sa impartation na yan, Pastor. Kaya ang impart, naka-impart doon yung power nung, siyempre, nung pastor. Yung iba nga po, Pastor, yung impart nila F yung... Infart. Baka ganoon ang gusto nila. Oo. Infartation. So, yun, Pastor, tayo po yung sa oras. No? Tama. Mag-maintenance, wag nang hindi niya nagme-maintenance na gamot. Mag-communion lang siya everyday at i-declare na ikaw ay malusog na bitas. Tawa po, Brother Modesto. Yung pong pastora na yun nga ang ginagawa. Charito. Tapos inom lang nung... Inom lang. Ngayon, siging daing. Kung may sapat kang faith, ba't ka daing ng daing? Oo, hihingi At ng tulong. bakit kayo hingi ng tulong kung pinayaman ka na? Oh. Kasi ba't ka magpapadonasyon kung ikay mayaman na? O ngayon, ang nangyayari, katitisuran pa sa iba Bisuran. na ang hinihingan din, mga wala rin, kawawa naman. Sabi ko, ako, sige, paggamot kita. I will commit myself. But you will listen to my teaching. Yan ang condition ko. Pumunta ka rito. Kasi ano yon, pahingi nga lang yon. Pero ako naman ay pagbigyan mo, turuan ka ng mabuti. At para sa iyo din. Oo. Sige, pumunta ka sa akin, sabi ko. Bibigyan kita ng lahat ng gusto mong halaga na yan. Sinabi ko sa chat. Pero ang condition, pumunta ka. Ang gusto, ipapadala lang sa account. Kasi ka muna. Ang condition ko, sundin mo, ako ang nagbibigay. Kasi yung pagbibigay ko, ang condition lang naman, turuan ka na yung iyong pinaniniwalaan, maling doktrina, for the sake of relationship naman. Sa Panginoon. Sa Panginoon din man ay ayaw. Hindi. Paano yun? Wala namang kondisyon yun. Kaya lang sabi ko, kailangan kitang makausap. Kailangan ko lang makausap kasi gumaling nga siya. Andun pa rin siya sa mali. Para ano yung paggaling mo? Kailangan may tama po, Pastor. Kaya ginagamit ko na, piniplex ko na yung influence ko eh. Di ba? Piniplex ko na kasi kailangan eh. Diba? Sige, andito, puntahan mo. Ayaw pumunta. Hanggang sa, sige, bank account na lang. Pero wag yung kasi ang gusto niya, bank account ng hindi ko kilala. Hindi naman. Kita mo na. Yung talaga namang ipagkatiwala ko sa hindi ko kilala, kahit sino pa yan. Sabi ko, sige, doon na lang sa iyong pamangkin. Sige, sabihin daw niya, ayaw ibigay dahil mataas ang pride. Kasi mayaman din yun eh. Mayaman daw yun. Sige, sabi ko, anong gagawin ko? Ayun, yun namang tumanggap. Wala na. Sige, sabi ko, siya na lang dapat tingnan mo. Kasi gusto ko namang padaanin. Nag-chat nga ako na it is for the medications ni Pastora, ni Sister ganyan. Yun ang kondisyon ko. Sabihin ko lang sa kanya, it is for medication na gagamitin niya. Ayaw sumagot. Ano talaga? Wala akong magawa.
Kasi hindi naman ibig sabihin, malayo siya kasi eh. So, paano ko ipapadala na hindi ko sigurado kung magagamit para doon? Kasi conditional talaga ang pagpapadala ko eh. Kasi bakit? Condition ko, matuto kayo. Kasi sayang ang pera kung hindi kayo matututo, di ba? Sayang naman. Parang inino ko lang, para kung sinabi lang na, sige, kahit manatili ka sa maling doktrina na yan, ba't kita ipapagamot kung kaya pala ni Emmy Domingo? By the way, no, may instance na si Emmy Domingo ay natouch ko yung teaching niya kasi nga hindi niya alam na dati kong pastora yun eh. Yung die hard sa kanya. So ginawa ko, nag-podcast ako. Ako lang yata mag-isa na. Nandyan lang po. During the pandemic. Alam mo, a week after nung ako mag-podcast, alam mo ang kanyang preaching. Sabi niya, baka yung mga pastor na yan na tayo ay sinasabing mali ang doktrina, ay kayo ay nagkukulang na sa sa ayuda. Sabihin nyo lang kung kayo nagkukulang, baka daw nahihilo na daw ako at kulang na daw sa makakain. Grabe, no? Kaya sabi niya, sabihin mo lang at padadalhan kita. Sabay tawa. Yung mga kongregasyon, tawanan din. Tawanan ng palakpakan pa yung kongregasyon na nilalait nung pastor. Personal na ako hindi. Ang sinasabi ko lang, ito ang teaching mo. Ito ang sabi ng salita ng Diyos. Hindi kita nilait. Magkaiba kasi yung ad hom. Saka yung plainly, you are just countering. Apologetic yan eh. If you don't mention the name of the person, or even if you mention the name, but if you have evidence na talagang totoo yun, that's not libel. At saka teaching naman. Teaching lang yun eh. Hindi naman yung pangalan mo, sinabi kong ikaw ay ganito ka, ganyan ka, ikaw ay may ganyan. Hindi. Ito ang teaching mo at kailangan natin. Kasi because you are also doing podcasts, di public din yun. Saka pwede ka talagang sabihin ang pangalan mo kasi publicly nagtuturo ka. Sa halip na ako ay yung turo ko din at i-counter ako at patunayan niyan tama siya, ganun ang ginawa. May video pa ata kami niya na nilalait-lait niya ako doon na sinasabi niyang ako'y kulang sa ayuda, ako daw ay walang makakain, baka daw ako'y nagdideliryo na. At sabihin ko lang daw at papadalang ko daw niya ako ng ayuda. And that's how he treats those who counter his false teachings of hypergrace. Ayaw niya na siya. Mula noon naman ay nagbago. Maaring tiningnan niya, sino ba to? Nagbago. Hindi niya alam, from within his community, merong nag-i-input sa akin ng mga activity nila at mga katuruan nila. At mismong siya umalis. At siya nga ang dahilan kung bakit patuloy kong naaalala yung kanyang katuruan. Kasi magpapaalala sa pastor, talakayin mo na. So, hindi lang talaga sarili ko na kaya ko tinalakay. May nagsabi sa akin na, Pastor, ito ang magandang talakayin mo kung totoo ba ito o hindi. Kasi nagdududa na ako, kaya umalis na ako. So, I hope na makatulong po itong ating podcast ngayon about hypergrace teaching. Doon sa mga hindi pa nakakalaya, dyan sa maling katuruan na yan, naaalipin kayo, dyan na kayo, huwag na kayo di kayo na magpagamot, basta kayo ay uminom noong wine at saka yung bread niya, ay kayo po'y nasa panganib. Hindi po yan nakakapagpagaling. Yan po'y mystical. Kabulaanan po yan. Walang katotohanan. Sa Biblia, bali-baliktarin mo. Hindi po sinabi sa kasulatan na yung tinapay mismo may power to heal. O yung dugo na sinisimbolo ng Diyos may power to heal. Wala. That's over, yan po. Ang tawag dyan is addition to the scriptures. You add something to what is plainly written. Yan, okay? Entertain natin ang ating mga tanong kung meron. Yung hypergrace, nilalabag ba ang question 1, 9 to 10? Yes, nilalabag. Nilalabag nila yung 1 John 1, 9 to 10. Opo. Malaking pagkakaibahan ng hypergrace at ng doctrine of grace ng scripture. Ang doctrine of grace is we are saved by grace through faith. And this is not of yourselves, not of our own doing, but so that no one should boast. And sa verse 10, we are created, diba, to do good works, which God has foreordained for us to do, even before the foundation of the world.
Sabi po ni Arman, unbiblical po ba ang praise na hyper? Unbiblical po. You don't add something to the word grace because ang word na grace is ano na eh, Superlative na yun. superlative na siya eh. Hindi mo na pwede siyang dagdagan. Hindi, kaya nga yung full gospel, yung full grace, mali yun eh. Kasi grace is already full. Actually, sila Domingo po may ganyan eh. Half grace, may ganyan. Wala pong ganoon. May full grace sila eh. Sila Wala pong half grace. Pag grace, buo yan. Pag grace, totoo yan. Walang grace na lies. Oo. Kaya lang, kaya namamali, may hyper nga. Hyper. Sobra na. May full. Yung kanila is full. Tayo ang gumagamit na hyper eh. Kasi full eh. Para pag sinabing full, parang tayo kulang. Oo, yun. Partial grace. Di ba? How about it? Hindi po hyper ang grace. Walang word na hyper grace. Wala ding word na full grace. Another question po, yan righteous. Ay maraming masyado pong marami. Dito, isa pa. Eddie Villanueva, hindi naman po siya hyper grace. Hindi. Pero Pentecostal Charismatic Prosperity Gospel. Jonathan Periol, yan po ay wrong grace. Wrong grace. Oriel Vallano, wrong grace. Mike Bilarde, yan po ay counterfeit Christianity. Eduardo Manalo, ay oneness, ano po yan? Iglesia ni Cristo is Arianism. Daniel Rason, naku po, lalo po yan. Tagapagmana lang po yan. Tagapagmana ni Besco. Hindi po yan totoo, mga doktrina niyan. Work nga yan eh. Kulang ang grace dyan. Repentance is still. Graduate siya sa international, okay. Yan na natin ang nasagot. Sabi ni Jose, Emmanuel. Repentance is daily life of the true child of God. Yes, correct, Brother Jose. Ito kay Homer po. Usas po ba hyper? Hindi po. Ang once saved, always saved, dagdagan lang natin, if truly saved. Nagiging hyper grace kasi, Pag one save. pagka yung diniinan mo lang yung once saved, always saved, ang tanong is, ano bang ginagawa ng saved? So, ang osas po ay pejorative term din ng mga nawawala ang kaligtasan sa mga hindi nawawala ang kaligtasan. Hindi ang nag-coin ng osas ay yung mga naniniwala na hindi nawawala ang kaligtasan. Kanila iyang pejorative term. Ang nangyari ay ginamit ng iba na kanila yun. Hindi atin yan. Hindi atin yan. Tayo po kasi ay once saved, always saved, if truly saved. Kung totoong saved. May question kasi, baka yung nagsasabing siya ay saved, hindi naman tunay na saved. Yung ginagawa lisensya ang grace. So, OSA-SITS po, OSA-SITS. Sabi po ni, watching from England, Alan, ano yun? Thank you, Brother Alan. Sa YouTube niya siguro. Okay. Sabi niya, kailangan everyday may communion ng ayun. Banggit na po. Tama po. Ayun. Mali po yan. Shout out kay Brother Tamil. No? Andro Busito. Si pastor niya yan. Hyper grace din. Ayun po yung yung naniniwala doon kay Pastor Edwin Limbaga. Yun. Si Busito. Oo. Okay. So, Pastor? Okay. Sino pa? Wala na. Sige, magpaalam na tayo. Salamat po sa inyo pong pagtangkilik sa aming podcast. Yes. At kami po ay patuloy na nananalangin na marami pa po ang madilat ang mata. Yes. Makaunawa ng katotohanan at itakwil ang kasinungalingan. At ang ebidensyang itinatakwil nyo ang kasinungalingan, lalayo kayo doon. Opo. At hindi na po kayo manatili doon. Run from it Sabi nga niya. as fast as you can. Because at stake is your soul. Di bali na ang mawala lang sa inyo pera eh. Di ba? O kaya yung mga belongings nyo lang makuha, bahay at lupa, properties. Pero pag ang kaluluwa ninyo ang nakataya na, gawin nyo na ang lahat ng paraan para kayo tumakas. Dahil yan po'y hindi na kayang ibalik. Tama. Paaniman ng tao ang kanyang namapasa kanya ang lahat sa sanlibutan kung mapahamak naman ang kaluluwa niya. At kami po'y handang tumulong. Pwede po kayong pumunta sa godquestions.org or godquestions.org Tagalog. Kung may tanong po kayo, ay itype nyo lang po doon sa search. Isasabihin na sa inyo, dadalhin na kayo doon sa mga articles na related doon sa inyong keyword na isusulat. Tama. Tatype doon. Lalabas din po yung mga articles. Opo. At salamat na marami. Sige po, Pastor. Kami po ay babalik at see you next week, Tuesday, Thursday ulit.
So, manatili po kayo nakasubaybay at patuloy na matuto tayo. Ito po ang The Narrow Gate, And and we are the Cult Busters. God bless you all.